Kanino ba dapat humihingi ng emotional support ang isang lalaki 'no? Sa kanya bang girlfriend o misis or sa ibang tao? 'Yun ang pag-uusapan natin ngayon 'no, pero bago natin simulan, paki-like at subscribe na rin sa channel na ito, okey? Okey na, na 'yan, sige like, subscribe, salamat. O simulan na natin. What's up guys, kumusta na kayo? Nga pala si DJ John D and welcome to my YouTube channel. Pag-uusapan natin itong isang napanood ko 'no, a few weeks or a couple of months ago. So ito, pakinggan natin yung sasabihin ni girl ano, ito. Hi, it's Kay. I don't know if it's just Hello. me, but you know when your guy asks for an emotional support from another woman? I don't get that. Like, why do you do Eh, that? You're supposed to run to me for emotional gano'n? support. So dapat daw sa kanya humihingi ng emotional support si lalaki 'no? Huwag ka ng tatakbo. Hindi naman literal takbo 'no, huwag kang lalapit sa ibang babae. May point naman siya 'no. Ideally kasi sa isang samahan dapat open kayo sa isa't isa, 'di ba? Open communication, magsasabi kayo ng mga problema, sasabihin ni lalaki yung mga saloobin niya, gano'n din sa babae. 'Pag kailangan nila ng emotional support, dapat sila magbibigay. Yun ang ideal ano, pero masasabi ko lang sadly hindi hindi na gano'n ang karamihan ng relationship ngayon, eh, 'no? And let's say I can't give that to you because we're on a fight. Why Yeah. does it have to be with another girl? I'm not comfortable with that thought. Even if you tell me that she's just a friend and you've known each other for a very long time and you feel comfortable talking to her about anything, like, how does that supposed to make me feel? No, nuh-uh. So, bakit daw kailangan sa ibang babae pa lumalapit ano? Kahit pa sabihin mong kaibigan lang 'yan or ano man 'yan, ano pang sabihin, hindi daw comfortable si babae do'n, which understandable. Siyempre bilang 'di ba, babae, papaisip siya, baka may something ano, 'di ba, meron man o wala, medyo sa'kin alanganin kasi 'yun, eh. Tuloy natin ano, And what makes it even more sketchy is when you're keeping it a secret. just a friend. Plus, you have a history with this girl. No, a big no. I'm gonna count that as cheating. Hmm, kaya parang hindi dahilan 'yun, eh, yung kaibigan lang, gano'n. Ano nga naman ang mararamdaman ni girl ano? Lalo na kung sinisikreto ni lalaki ano, may history pa sila ni girl, parang ex niya. Oh my gosh! Bakit ka nakipag-usap sa ex mo? Ay naku, ex nga, eh, 'no. Well, minsan pag-usapan natin 'yan 'no, dapat bang makipag-usap sa ex? Eh, malawak na usapan 'yan, pero yeah, next time pag-usapan natin 'yan. Eh, tuloy. So if you need emotional support from a woman, get it from your mom, your Mom? sister, your cousin, Sister? anyone blood Cousin? related. Or Mama Blood Mary. related, Mama Mary. So, kung kailangan daw ni lalaki ng emotional support, lumapit daw siya sa kanyang nanay, sister, or cousin, or Mama Mary. Well, kung sa'kin sasabihin niyan, ang sasagot ko, pakialam mo kung kanino ako lalapit, 'di ba? Ako makaka-determine, ako magsasabi kung kanino ako lalapit, 'di ba? Kung hihingi ako ng advice tungkol saan man, sa aking health, physical o kung ano man, ako magre-research kung kanino lalapit, 'di ba? Halimbawa, eto yung huling sinabi niya 'no, halimbawa lang ano, may problema ako sa ano, sa kalusugan. Puwede mo bang sabihin, "Lumapit ka dito, okey ganito, okey ganito, ganyan, sa doktor na 'to." Ako magpipili,
'di ba? Kung saan ako komportable, 'di ba? Kung saan ako may tiwala. Kaming mga lalaki pagdating sa emotional support hindi kami basta-basta lumalapit kung kani-kanino lang. Hindi yung basta sa nanay, sa ano, sa mga sa sister, cousin. Kasi 'di ba meron tayong tinatawag sa mga halimbawa sa mga doktor ano, hindi puwedeng gamutin ng doktor kanilang anak o kamag-anak, 'di ba? Merong gano'n kasi iba, eh, iba yung feeling, eh, maaaring iba yung magawa mo o yung kilos mo gano'n. So, gano'n din kaming mga lalaki, hindi kami basta-basta lumalapit at lalong umiiwas kaming maghingi ng tulong sa mga kamag-anak o 'yan, pamilya. Bakit? Ayaw nga namin maging pabigat, 'di ba? Ako ay marami akong problema, marami akong iniisip, pero nagsasabi man ako sa talagang mga tao siyempre pinagkakatiwalaan ko at alam ko na sila rin makakaintindi, 'di ba? 'Yun ang hindi naiintindihan ng karamihan, eh, bakit ganito mga lalaki, 'di ba? Tapos ang sabi ni babae, yun nga dapat sa kanya lumalapit. May point, dapat hindi lumalapit si lalaki sa ibang babae na may history. Para sa'kin yun nga, may point din kasi ba't ka pa lumalapit dun? Kung sa'kin yun, unang tatanong ko, baka nagkakabalikan kayo? Nagkikita pa ba kayo? Or let's say sideline, 'di ba, part-time? Hindi, kahit ano pang sabihin, mali, eh, mali. So, kung gano'n, lumapit na lang si lalaki sa magkakatiwalaang kaibigan na lalaki. Hihingi ka ng advice sa lalaki din. Puwede ka bang humingi ng advice sa yun nga, sa babae? Hindi naman nila maintindihan takbo ng utak ng mga lalaki. Siyempre dun ka lalapit sa nakakaalam din ng sitwasyon mo, makakaintindi sa'yo, 'di ba? Ngayon, sabi nga ni ulitin natin yung sinabi ng babae dapat sa kanya daw lumalapit para sa emotional support. Sa'kin sigurado ako sinubukan na nung lalaki 'to, eh. Tinesting na siya ni lalaki, eh. Isa, dalawang beses o mga ilang beses na. Malamang sa malamang lumapit 'tong si lalaki dito sa babae. Usually ganito ang nangyayari, anong nangyayari 'pag lumalapit 'tong lalaki or 'pag ang lalaki nagsasabi ng kanyang mga problema, 'pag nag-uusap sila halimbawa, may issue, mainit ang ulo ni babae, si lalaki gano'n din, may dahilan si lalaki. Si babae magsasalita ng magsasalita 'yan. Pero once na nagsalita si lalaki, ano ang reaksyon ni babae? Or ano ang hindi reaksyon ni babae 'pag nagsalita na yung lalaki? Walang reaksyon, parang walang narinig, sabay iibahin yung usapan. 'Di ba guys? Naranasan niyo na ba 'yan? The moment na nagsalita kayo, biglang tatahimik yan, sabay iibahin ang usapan. "Eh, alam mo nga ano, eh, dati ganito, ganyan. Kasi nga ganito." Hindi niya i-acknowledge yung sinabi mo. Samantalang ikaw, nakinig ka sa mga sinabi niya. Pipilitin niya ibahin ang usapan, iibahin yung 'di ba, yung ilalayo yung argument na in a way na may mali ka at 'di ba, eh, siya nga, eh, 'di ba, may ginagawa nga siya para maayos yan, eh, pero ganito ang nangyari, gano'n. Or 'pag sinabi mo na, "Kasi ganito ako, eh, ang nahihirapan ako," or sabihin mo lang na, "Ayun nga, gusto ko ngang maayos kaya lang ganito." Sasabihin mo yung side mo, ano sasabihin ni babae? "Eh, ako nga, eh, nahihirapan na nga ako sa trabaho, eh, bla, 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 ta's pag-uwi ko dito bina-budget ko pa yung oras dito, ganito, ganito." Dami niyang sasabihin na parang siya ang victim or siya ang mas agrabyado, 'di ba? Hindi niya sasabihin na, "Ay, gano'n ba? Eh, kasi ganito, eh, sana walang gano'n." Point blank, hindi na niya i-a-address yung sinabi mo, okey? Tapos paikutin, spin na siya din naman or mas nahihirapan siya, 'di ba guys? Gaya gaya ng mga babae. Kaya ito nagtatanong si girl ano, bakit hindi sa kanya lumalapit, dapat sa kanya lumalapit.
Ano bang sagot mo or ano bang ginagawa mo nung lumapit siya noon, 'di ba? At ito pa ang problema once na nag-o-open kami, weaponized, wino-weaponize o ginagawang pambala kung ano man sabihin naming problema. Hindi niya talaga aayusin nung babae yan, eh, medyo hangin yan, eh. Parang biglang okey bati na, akala mo okey na lahat. Nilipas ang mga ilang araw, ilang linggo, minsan buwan, eto na meron na naman kayong discussion tungkol sa maaaring parehong issue kung saan man yan, pera or ibang issue na related sa mga dati niyong usapan ano. Kasi ganito, ganito, ganyan. Susubukan ni babae i-lead ka sa kung ano man yung related sa topic na sinabi mo. Halimbawa, sinabi mo, "Nahihirapan nga ako din sa trabaho kaya nagsusumikap ako na ganito, ganyan, kaya bina-budget ko yung ano." Yun ang sinabi mo dati, medyo mahirap kasi sitwasyon sa trabaho. So, sasabihin ni babae ganito, ganyan, yung mga bagay na related sa expenses, sa ano, timing, budgeting. Tapos pagka yun nga, nagsabi ka na naman na, "Eh, kasi ganito, ganyan," biglang babanatan ka ngayon ng babae, ibabalik yung sinabi mo nun. "Eh, kasi yung trabaho mo kasi wala namang kuwenta yan, eh, sino ba kasi nagsabi sa'yo na ganito, ganyan, kaya tignan mo naapektuhan tuloy yung ano natin, ganito, ganyan." Isang example lang yan, sa daan-daang mga paraan kung paano nila i-weaponize o gamitin yung mga sinabi mo against you. So, ang ginagawa ng lalaki bandang huli, nabuwisit, na-trigger na siya, naisip ng lalaki, hindi worth it. Kaya kung mapapansin niyo, alam ng mga ano 'to, mga ibang babae diyan, bakit si mister, bakit yung jowa ko, boyfriend ko, 'pag nag-aaway kami, konti lang ang sasabihin ta's tatahimik na lang or aalis na lang. Marami sa mga lalaki nabubuwisit. Kaya ayan, yun ang nangyayari ano. So, ano ba dapat kasing gawin kung yung mga babae, makinig kasi kayo, 'di ba? Take responsibility kung mali kayo, sorry rin kayo. Yan kasi ang hindi kayang gawin ng mga babae, 'di ba? Aminin ang kanilang pagkakamali, take responsibility, o sige susunod ganito na wala kayong maririnig gano'n or kung meron man bihira lang or parang bubulong, "Sige next time." Okey. Hindi nila talaga yung 'di ba, yung talagang ibo-broadcast o talagang kumbaga sa korte, eh, ano, eh, susumpa na, "O sige manunumpa ako na hindi na kita aawayin 'pag ganito, 'pag ganyan, ganyan, ito na ang walang gano'n, eh. Hangga't maaari hindi hindi nila aaminin, palalabasin na hindi nila kasalanan. At worst, paikutin nila at lahat ng mga sinabi mo ibabato pa sa'yo. So, kanino kami lalapit? Sa ibang tao na lang. So, yun nga, hindi natin masisisi yung lalaki kung lumalapit sa ibang babae o sa gaya nito, sa ex. Pero mga lalaki naman, guys, huwag na kayong kumausap sa ex niyo, delikado 'yan. Baka mamali kayo ng isip, eh, akala niyo ganito, akala niyo ganyan, eh. Kung ano pa mangyayari, eh, nasa sa inyo 'yun. Pero sinasabi ko risky 'yan, eh, 'di ba? Meron na kayong girlfriend, baka lalong lumala ang mga problema niyo, 'di ba? So, ang masasabi ko lang din ano, mga lalaki, mag-improve na lang kayo sa sarili niyo, focus on improving yourself para 'di ba, maging healthy kayo, mental state niyo maging maayos, at God siyempre, mag-ano kayo kay God, tiwala kayo, lumapit kayo, magdasal kayo, magtiwala. 'Pag gano'n kasi ano man mang problema, focus ka, alam mo yung gagawin mo, hindi ka basta-basta magbe-breakdown ano. Well, yun lang ang ano ko dito sa yun ang masasabi ko sa topic na ito. Comment down below kung anong maidadagdag niyo, kung may maisasabi ba kayo, may tatanong. Ano ba naging experience niyo kayo guys, kayong mga lalaki, kapag kayo nag-aaway ng girlfriend o asawa mo o naranasan niyo rin ba yung ganito? Comment down below ano, pag-usapan natin 'yan. Anyway, salamat sa panonood ano, and if you like this video paki-ano na rin 'to, paki-share 'no. Like, share, and subscribe 'no.
Maraming salamat. Ito nga pala uli si DJ John D. Thank you for watching. See you on the next video.